morning guys. It's Wednesday. Pero makulimlim oh. Sana ganyan lang weather no? Kasi kahapon sobrang init. Anyway, kahapon pala sarap na ulam namin. Ipon. Sarap. Ngayon yung nabili namin sa Seafood City. Yan, tapos alis kami dito mga 7:10 AM. Sama namin si Sayon. Gusto namin daily na kasi si Sayon talaga sa daycare para natututo. Pero maawa ka rin kasi iyak ng iyak yun, pag iniiwan. Yun ang gusto namin masanay sa kanya. Yung hindi na siya iiyak pag iniiwan namin kasi syempre next year ata parang kailangan niya na rin pumasok sa school. Ay nako. Yan. Ang nakakawala dyan yung pag-iiwan mo Parang iyak siya ng iyak. Tapos kahapon sabi sa amin ng mga nag-aalaga nga daw hinahanap daw kami ni Sayon. Wala daw ginawa kundi umiyak ng umiyak. So yun yung gusto namin ma-practice sa kanya talaga na kahit iwan namin siya, okay siya. Masanay kasi ng na nandito. Ayan. So anyway, hintayin ko lang si Emma at naglalagay lang ng thumbnail namin para mamayang vlog namin. Kalimutan namin kagabi lang yan. So anyway, ayos lang tayo. Ready na. Go. Pabango lang tayo. Ito pala guys sale sa Shoppers yung ganito, tapos ito, babango yan guys, sobrang babango yan. Yan, sale sa Shoppers siya no. Ewan ko lang ngayon kung ano yung pabango mong sale nila. Nabili ko lang siya ng $29 or 21, hindi ko matandaan. Pabango lang tayo. Okay, then relo. Ang mga relo ko, ngayon ko lang nagagamit pag summer. Kasi pag winter, ang hirap. Hirap mag-relo pag winter kasi siyempre naka-jacket ka, makapal, sumasabit dun sa mga sa jacket. Ha? Okay na? Yan, kaya ngayon ko lang nagagamit yung mga relo ko. Itong mga relo ko guys, galing pang Pilipinas to. Dinala ko to. Ayan. Yung mga relo ko. Kaya bumili ako ng lalagyanan. Ito, dito ko na ito nabili itong lalagyanan. Ayan, so yan yung relo ko. Yung mga, actually marami akong collect, ako guys, dati nagko-collect ako ng mga G-Shock. Tapos, ito na lang yung mga naiwan sa akin na G-Shock. Ito, yan. Ito naiwan. The rest, dati ko pang relo. Tapos to, gift sa akin ni Emma to. Tawag nung kasal namin. Yan. Yan. So, at least ngayon, nagagamit ko yung mga relo ko. Kasi pag winter, wala. Hindi siya magamit. Uy, morning! Morning. Sing na ang bida. Yan. Let's go na. Alam na, dali. Yan na naman. Dali na. Siya tayo, 7:10. So, yan guys, I lost my audio here. So, idadub ko na lang muna. So, papunta na kami sa work ni Alwin dito and kasama namin si Zion dahil before going to work, idadrop namin siya sa daycare. And yan grabe. Obviously, along the way, kitang-kita na namin na pakapal ang usok galing sa wildfire. So, kahapon, hindi pa siya ganun kalala. Ngayon, unhealthy na. Yung AQI niya, 162. Yan, kitang-kita naman. Lalo na sa downtown, obviously, pag chine-check din namin yung mga buildings, kung ang labo na rin tingnan. So, yan, unhealthy, 162. So, we'll see sa mga next few days kung ganito pa rin, at hindi maapula ang wildfire sa Alberta.
Yun ba yung ano, yung sa Jasper? Oo, sa Jasper. Pasa nga ako eh. Super sad kasi 1 year nilang pinagplanuhan yun. Kasi pag magbubuka talaga ng hotels, tas peak season ngayon eh, summer, ay dapat may 1 year planning ka dahil ano yan, ubusan talaga ng room on hotels. Pero ngayon, sad siya. Kasi nga, they had to, ano yan nga, reschedule and hindi niya alam kung anong gagawin. Galing pa silang UK daw na family. And hindi matutuloy sa Jasper kasi pinag-evacuate na. Ayan, sorry guys, naputol dahil kailangan na natin ihatid si Zay sa daycare. Ayan. Sabi ko nga sa kanila, baby, kanina, even kahapon pa, di sa vlog natin, lagi na, mas gusto na natin dinadala si Zion dito sa daycare kasi para mas matututo. Oo. Kasi ano siya, masyado ng clingy. Eh dapat daw, sabi nung teacher nga dito, educator from daycare, sinasanay din daw yung bata. Lalo na kung next year or 2 ay mag-i-school na siya. Yung kindergarten. Para mahayaan mo siyang mag-explore at hindi nga iyak ng iyak pag iniwan. Anyway, ayun. Yan ang buhay namin dito sa Canada, guys, no? So simple lang. Set up namin every morning. Yan, it can be challenging lalo na sa mga may anak and then you are both working and yun nga, wala yung mga kapamilya mo dito lalo na kung kayo lang yung nag-explore ng possibility of living here in Canada. Pero yun nga, no, may napanood tayo, guys. Parang isang family siya, more than 10 years na nasa Canada, and then yun, nag-update sila na uuwi na sila ng Pilipinas. Nagulat ako ko yan last week pa. Nagulat ako. Sabi ko nga, tapos tinawag ko nga si Emma, sabi ko, baby, di ba kilala mo si ano, yung vlogger? Pinapanood kasi namin. Actually, kahit na nasa Pilipinas pa ako, pinapanood ko na siya. Nagtatanong-tanong na ako dati doon sa kanya. Kasi nag-move yan sila eh. From Ontario, di ba? Nag-move sila dito sa Alberta. So, napanood ko yung journey nila. Tapos, one time na bumili siya ng sasakyan na Explorer, nag-comment pa ako dun sa kanya. Sabi ko, sir, magkano yung ano nyo? Kasi interested siya. Oo, kasi gusto ko dati kasi talaga Ford Explorer. Oo. And then, bumili sila ng bahay. And pinalaw din namin yun kasi nag-repair pa siya, diba? Nag-repair. Tapos, bumili sila ng TV, mga ganon. Unti-unti nilang i-build yung bahay nila. And then, nabisi tayo. Hindi ko na alam yung naging update. Bihira na rin. Bihira din mag-upload. Yan, ngayon, last week lang nagulat din kami na iuuwi na yung pamilya niya. mag-iina. Yung mag-iina. Umuwi silang family, pero yung guy ay babalik. Pero yun nga, syempre, alam natin maraming magko-comment siya. So, bakit after 10 years na, settled ka na sa Canada, I think citizen na rin sila, tapos bigla kang uuwi. So, what's the problem? So, I guess yung sinabi nung guy is inflation lang eh. Inflation. Yun lang yung nabanggit niya talaga sa vlog. Or cost of living. Yan. So, hindi natin talaga masasabi, syempre, family nila yun, kung ano talaga yung issue or problem. May mga matters din talaga, guys, kapag nagpa-vlog tayo. Hindi natin masasabi lahat. And then, people will just judge you based on what they hear or see sa camera. Pero inside that, ang dami pa talagang problema. Dami ko nga nababasa sa comment na kung ano-ano eh. Yan, pero yun nga lang, no. Syempre, initial reaction, shock, or mapapa-ask ka ng why. Kasi ang dami rin nag-goal, magstay sa Canada, ang dami naghahanap ng PR pathway, parang kami. And then, some families will just, go home after settling down sa Canada. So, there's a big question kaya, bakit? Kaya ganun. Ako nung napanood ko yun, talagang, agad ako, isip ko, bakit? Anong dahilan? So, kasi, unang-una, kung titignan po yung tatlo yung anak niya eh. Kasi dito, kung pagdating sa school, libre naman. So, inisip ko, di pag-uwi na ng Pilipinas, di pag-babayad siya ng tuition. So, parang sa akin, nagulat ako, ano kayong naging problema? Pero, may problema, syempre, na hindi natin alam. Yan. So, maybe hindi lang sa school yung nilulook after nila. Siguro yun nga, kung sasabihin cost of living, na kumahal din talaga, guys. Sobrang mahal. Lalo na kung
kung may bahay kayo, ang taas ng mortgage. Yan. Kaya sabi rin namin, hindi kami pa panahon na kumuha ng bahay if our budget, wallet, finances are not ready. So dapat talaga it takes a lot of planning and consideration. Hindi pwedeng kumikita tayo ng ganito, kaya supplean yung monthly, pero alam mo yun, hindi mo na masustain yung other expenses para sa pamilya mo. Nung Sunday nga guys, actually based na rin sa usapang bahay, no? Kasi nung Sunday, pauwi kami, galing kaming Discovery Canyon. Nagko-compute si Emma. Sabi niya, baby, ganito pala kamahal ang interest sa bangko. Pag kumuha tayo ng ganito, pag nag-down tayo ng 5%, o ganyan or nag-down ng 20%. So, siguro baby, pwede mo i-share sa kanila dahil pinag-uusapan na rin natin yung about sa mga... Wala akong calculator, pero ito estimate lang ha. So, kunwari, 500,000 yung goal mong bahay, and then you will have 5% down payment. So, 25,000 yun. Kapag 5% down payment ka kasi, you will have to pay yung mortgage insurance, yung CHMC na kung tawagin. So, sa 5% na binayad mo, yung 4% doon mapupunta nga sa mortgage, or otherwise yung 20,000 na yun. Ibig sabihin parang 5,000 pa lang yung binabayad mo. So, medyo malaki-laki rin talaga na bayarin yun. So, malaki pa yung naiwan mo, 495,000. And then, just look at 25 years na magbabayad ka with the current interest rates. So, yung sa vlog na napanood ko, if you will be paying until 25 years, yung 500,000 na yun, kung susumahin, nagbayad ka ng about $800,000. So, ganun. Ibig sabihin, $300,000 plus dollars ay mapupunta sa interest. And then, yun nga, yung napanood ko kasing video ay what if daw gawin ng government na 30 years. Kasi nga parang, I think 3 months ago, parang may ganong policy na pwede na parang maging affordable daw yung housing, gagawin nating 30 years. Pero alam mo yon, syempre may effects yun. Kung susumahin mo naman, yung 500,000, you will be paying that for 30 years with the current interest rate. Ang total nung binayaran mo ay nasa 900,000 plus. So parang good or bad ba yun na pinatagal yung pagbabayad mo? Lumiit nga yung monthly mo by $200 daw. Instead of paying 2,800, magiging 2,600 na lang kasi yun nga 30 years mo nang babayaran. Pero kung susumahin, ang naging total na binayaran mo, kasi nga nagbabayad ka ng interest sa banks, ganyan, ay 900,000. So parang sa akin, baby, sabi ko, parang hindi sulit, no? Parang hindi good move. Parang dumoble na yung value ng bahay mo na binayaran after 30 years, which is we don't know kung gano'n na nga ba talaga yung value ng bahay by that time. Yeah, so sabi ko, niloko ko nga, sabi ko, kung na kayo tayo bumili ng bahay. Hindi, careful planning lang. Pwede rin mo naman kasing gawing equity yan, and then kung hindi mo matapos, i-flip mo, ibenta mo. But yeah, we will see. Yan, tuloy natin yung kwentuhan. Punta lang muna kami train station. Okay guys, so putulin muna natin yung kwentuhan natin, no? Kasi mahaba pa yung araw natin. Ayan, so anyway, dito na kami sa station ulit. Ayan, no? Ay, sayang, hindi na abutan. Hindi na kaya. Oo nga. Unless magtagal siya dyan. Yeah, hindi natin maabutan. So next na tayo. Next train na tayo. Yan, sana ganito lang yung weather review. Yung nga, diba? Ano lang tayo? 19, ganyan lang, Maybe hindi umaan, pero baka pwede pa yun. Hindi natin kaya. A few inches later. Guys, nagkaroon ng aberya yung isang station dun sa may 8th Street, no? Ayan, so malilate kami. Diba? So malilate kami guys, grabe. Oh, 8:06 na. Ang tagal ng train. Nakailang hinto kami kasi nga may problema. Ay, nako. Several song-filled hours later. Dito na kami guys sa sa aming tagpuan ni Emma. So hindi na ako nakapag-vlog kanina paglabas ng trabaho kasi si Emma nauna na doon sa may station. So nagmadali na ako. At may nagwawala dito. May nagwawala dito sa station.
Maayos naman yung suot niya, no? Anong oras? Ewan, bakit may problema sa pag-iisip? Ayan, anyway guys, ayan, may kausap lang si Emma kasi sa telepono. Kasi balak namin na papalitan na yung windshield namin sa sasakyan. Nakakita si Jason ng mas murang glass. Medyo komplikado kasi yung glass namin kasi may sensor yun. Yun, nagtanong naman siya, mas mura kumpara dun sa pinagtanungan ko na na isa galing dun sa sa agent ko. So sabi namin, sige, pa-schedule na lang natin sa Sabado para at least maayos na rin. Kasi kailangan na rin mag-drive na Emma, bawal kasi in case mayroong crack sa harapan. So sayang din naman kung magre-rent kami, magbabayad siguro kami ng 150 ata sa sasakyan, hindi ko sure Pero yun, imbis na ibayad namin doon, di pagawa na namin ng glass. Konti na lang idadagdag. So yeah. A few inches later. Alright, ayan, back to car vlog na naman tayo, no? So, kakarating lang natin dito sa Chinook Station and super usok. So, feel ko, baka bukas or in 2 days, i-require na yung mga tao mag-mask. Kasi pa-increase na ng pa-increase talaga yung usok. Ayan. So, anyway, balik tayo dun sa kwentuhan natin kanina, no? Yung pinag-uusapan natin na kapwa Pinoy vlogger natin na matagal na dito sa Canada, more than 10 years, and umuwi na sila buong pamilya. Pero yung guy is babalik sa Pinas. So napapaisip lang din talaga kami. Yan, kasama ng maraming naku-curious. Although we don't know them personally, no, kami rin ay nag-a-assess din, tayo ba uuwi din sa Pinas? Kapag gano'n na, nakasettled ka na. So ano kaya yung mga dahilan, no? Kasi isipin mo, going back to your whys, diba? Bakit ka in the first place nag-Canada? So, kung nakuha mo na yung permanent residency, citizenship, ano naman yung reason na magpapabalik sa'yo, no? Sa Pilipinas. So, namimiss ba talaga nila yung Pilipinas? Na homesick ba sila? Nahirapan ba sila dito sa Canada? Sobrang taas ba talaga ng cost of living? Although, nandito na sila sa Alberta, ha? And iba pa rin yung cost of living syempre sa Ontario and British Columbia. So, how much more doon? Parang kailan lang din sila, 3 years na siguro sila dito, 2 years na sila, no? Kasi bago lang sa Alberta, oo, na lumipat sila dito. But, yeah, alam nyo yun, kung ano ba yung purpose nila sa education. Kasi dito rin talaga may free public education. Sa Philippines, free din naman, may mga public schools din doon. Pero, hindi natin alam yung reason. Kami rin kasi main factor dito yung healthcare system. Although marami syempre comments about it, yung mga matagal sa emergencies, and then sa Pinas masikaso ka lalo na kung emergency. Although you have to be ready. Kapag sa Pinas ka nagkasakit, kailangan may pera ka talaga. So, based sa experience namin yun. So, yun, yung mga iniisip namin na factors. Pero ito, yung sinabi nila sa vlog nila is yung cost of living. So, siguro iniisip ko dahil may bahay, maybe, mayroong sasakyan. Ganon din naman kahit umuwi naman siya, tuloy-tuloy pa rin naman yung bayad. Pero kasi, pwedeng may mag-upa doon, diba? Actually, meron, dalawa. May nag-uupa ng dalawa. Siguro, ang gagawin niya na lang din, parang siguro room na lang din sa kanya, yung iba paparetahan niya siguro. Yun. Pero, kasi, no? Oo. So, yun yung mga plans nila. And, yeah, we really can't, naman talaga tell for sure, yung main reason. Siyempre, iba yung nasasabi natin sa vlog, iba yung personal talaga na reason natin bakit gumawa tayo ng big move. Yan, to go back to the Philippines. Pero yan, guys, kung kayo yung tatanungin, lalo na sa mga matatagal na dito sa Canada, no? Will you choose then going back to the Philippines kung yan, mataas ang cost of living dito sa Canada? Or yan, stay and just search for other streams of income. Ayan, based sa experience talaga namin, guys, lalo-lalo na nung hindi pa ako nagtatrabaho, sobrang hirap. Ang sweldo ni Alwin napupunta lang talaga sa bills and kulang pa yun. So, nagpapasalamat lang din kami na meron kaming other streams of income kahit wala akong trabaho. We have this YouTube, we have this copy trading. Yan. Kaya, pinopromote na rin namin yun kasi this is a legitimate source of income. So, yung mga nagtatanong naman if this is taxable, yes, it is part
of your income, whether you declare it sa Canada kasi may mga brokers din dito, or you will declare it as a worldwide income. So check nyo na lang guys sa mga accountants ninyo, dahil hindi ako yung best person talaga to explain on that aspect. Yes, sir. Yes. Yun. Ayan. So ako naman siguro guys, no, balik tayo dun sa pinag-uusapan. Kung ako siguro tatanungin mo, uuwi? possible din siguro na ganun yung mangyari kapag ka talagang tinamaan ka talaga. Parang feeling mo, siya ang bigat-bigat na, Oo, siguro naman, bilihin. Yeah, di ba, kahit na sabihin mo may bahay ka, 3 anak mo, siguro naman yung 3 anak niya, merong ano yun, no? May income yun, kahit pa paano. Depende, alam mo, kapag tumungtong na daw sa 90,000 combined income yung mag-asawa, wala nang masyadong matatanggap yung mga bata na child benefit. So, kung mataas ng income nila, so wala rin naman silang kailangan pang i-wait for the government. So, baka may other factors din talaga. Siguro ano na lang, we need to respect na lang din natin siguro yung decision nila. Kasi ang dami ko nababasa sa comment nila na kesyo, ano raw, sayang. Bumili ka ng bahay, bumili ka ng mga furniture, nagpagawa ka ng kesyo ganyan. Pero ano na yun lifestyle nila, at saka decision nila. And yung pagbalik naman sa Pinas, hindi yan overnight na decision. For sure, pinag-isipan nilang matagal yan. And alam nyo yun, ang hirap talaga kasi nakikisimpatya din kami sa pagiging vlogger. Alam nyo yun, kasi people will really comment kung ano yung nilalabas nyong video, pero may mga certain aspects in our life din talaga na hindi na natin ma-open sa public. Yan. And yun nga, kaya mas nire-respeto talaga namin yung decision kasi alam namin there can be really more behind the cost of living issue. Meron yan. Oo, hindi naman ganun kadali i-give up yung plan dito sa Canada. Tapos yun nga yung pamasahe pa lang nila, baby, 8,000 ata yung binanggit niya. Kalahating milyon. Di ko matandaan kung magkano sabi niyang pamasahe, 8,000 ata. Ilan sila? 3 anak niya, bali 5. Yes. So bali, ito guys, no, para mapanood niyo yung talagang video nila, search niyo guys si Team Family K ba? Team K Family, parang gano'n. Oo. So nanonood din kami sa kanilang videos. And alam nyo, to sum it up na guys, sa lahat ng sinabi natin, pinag-usapan, sa mga nabasa naming comments, alam nyo yun, pumunta na lang kayo talaga sa country kung saan kayo sasaya. Whether dito sa Canada or Philippines, mahirap lang talaga maging vlogger kasi they need to explain. Alam niyo, ang daming nagko-comment about their decision. Pero, yun nga, kung mag-decide man tayo, syempre, dapat kung saan tayo sasaya and kung saan mas magiging okay ang ating pamilya and saan magiging maganda ang kinabukasan ng ating mga anak. So, bilang magulang din naman, yun lang naman yung iisipin natin. It's not a battle between Canada and Philippines. Kasi ako, parang pwedeng ako sa Philippines, pwede rin ako sa Canada. Kaya nga, sabi ko, kung hindi tayo ma-PR, kasi super hirap ma-PR dito guys, uuwi kami, which is, I will take it, lightly. So, kung may na-spend tayo talagang pera dito, ganun talaga. It's a matter of risk. Tapos investment mo muna rin sa self mo. Hindi naman natin tinapon yung pera. Nakagain tayo ng Canadian experience and education. And yun nga, naka-assimilate tayo sa culture dito. So wala namang tapon doon kung ano yung mangyari din sa amin. And sa inyo din guys yan. Kasi alam naman natin, nothing is certain. Lalo na sa current immigration rules ng Canada, we don't know for sure if ilan ba ang pwede nilang aprubahan as permanent residents for this year and then later on. Yan, marami na talaga ang kakompetensya dito, lalo na yan, maraming refugees din na pumapasok. So, yun, kailangan lang din talaga acceptance. So, kung ano yung decision ng iba nating kababayan, we just have to respect it. Pero kung meron mang mistake din ang nagawa ng kababayan natin, whether it's in finances, kung hindi na-handle yung finances very well, at least we will learn from them, no? Para hindi natin gawin sa part natin, hindi rin tayo magkamali. Yan, katulad na lang din, kunwari, if ever nga sa bahay, kami talaga super careful namin
kung bibili kami ng bahay soon or not. Pero ngayon, kaya nga, Hindi na muna vocal siguro. kami, hindi pa muna. Dahil maraming aspects talagang kailangan paghandaan and lalong-lalo na ang pera. Sayang interest kasi. Doon ako namulat guys nung nagkwenta si Compute. nung binanggit niya sa akin. Parang wow, ganun pala talaga kamahal. Oo, ang yung interest. yung 500,000 na bahay mo after 25 years, ang total na binayaran mo is 800,000 plus. So, hindi ko lang alam. Pag na-search ko yung video na yun, ililink ko rin sa description box below para makita niyo yung pinanood ko, tapos makita niyo yung computation niya. Kasi he's really good at explaining things. Ipon lang talaga muna. Para at least makapag-down ka ng malaki, mas maliit na lang Oo, yung ano mo. tama. So, yun guys, I think hanggang dito na lang, no? Yes. Malapit na rin ulit kami sa daycare ni Zion. And yeah, we'll see you again on the next one. Peace!